May mga post at video sa internet na nagsasabing may mga isla raw sa Pilipinas na pag-aari na ngayon ng China. Ngunit kailangang malinaw ang ating mga salita. Walang kinikilalang legal na dokumentong nagsasabing ipinagbili, binigay o inilipat ng Pilipinas sa China ang mga islang ito. Ang mayroon ay mga bahura, shoal at natural formation sa West Philippine Sea at Spratly Islands na inaangkin ng iba't ibang bansa. Ang ilan ay aktwal na kontrolado o inuukupahan ng China. Ngunit ang pisikal na pagkontrol ay hindi otomatikong nangangahulugang legal na pagmamayari. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng nasa listahan ay tunay na isla. Ang ilan ay reef, ang iba ay shoal at mayroon ding low tide elevation. May bahaging lumilitaw lamang kapag mababa ang tubig at lumulubog kapag high tide. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, magkaiba ang karapatan sa isang natural na isla, bato, low tide elevation at artificial na isla. Hindi rin nagkakaroon ng sariling territorial sea o exclusive economic zone ang isang bahura dahil lamang tinambakan ito ng lupa at ginawang malaking artificial na isla. Noong 2016, nilinaw ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang malawak na historic rights claim ng China sa loob ng tinatawag nitong 9-dash line, kung salungat ito sa mga karapatang ibinibigay ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Gayunpaman, hindi nagpasya ang tribunal kung aling bansa ang may soberanya sa bawat natural na isla o batong nananatiling ibabaw ng tubig kapag high tide. Sa video na ito, alamin natin ang mga isla at bahura sa Pilipinas na sinasabing pag-aari raw ng China. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Burunyugan Reef 4. Ka-amazing, mas kilala sa mga international na mapa bilang Hughes Reef. Sa mga unang sanggunian, minsan itong napagkakamalang McKinnon Reef, ngunit sa opisyal na listahang inilabas ng Pilipinas nito lamang 2026. Ang Hughes Reef ay pinangalanang Burunyugan Reef 4. Samantala, ang McKinnon Reef naman ay opisyal na tinatawag na Chigwa Reef. Mahalaga ang paglilinaw na ito upang hindi magkapalit-palit ang mga lugar kapag pinag-uusapan ang mga outpost ng China sa Spratly Islands. Ang Hughes Reef ay isang low tide elevation, kaya natural itong lumulubog sa ilalim ng tubig kapag high tide, bago ito tambakan ng China. Kinuha at inukupahan ito ng China noong 1988 sa pamamagitan ng malawakang land reclamation. Nakalikha rito ang China ng humigit kumulang 19 acres ng artificial na lupa. Bagamat maliit kumpara sa Panganiban, Zamora at Kagitingan Reef, mayroon itong gusali, quay o pantalan, helipad, communications equipment, radar at mga posibleng defensive position. Bahagi ito ng magkakaugnay na network ng maliliit na outpost na ginagamit upang bantayan ang paggalaw ng mga barko at eroplano sa paligid ng Spratly Islands. Dahil low tide elevation ang Burunyugan Reef 4, hindi ito maaaring magkaroon ng sarili nitong territorial sea o exclusive economic zone. Hindi rin mababago ng pagtatayo ng gusali at paglalagay ng tambak na lupa ang likas nitong legal na katangian. Sa madaling salita, maaaring aktwal itong kontrolado ng China at may pasilidad na itinayo roon. Ngunit hindi nangangahulugang naging natural na isla ito o nagkaroon ng China ng bagong maritime territory sa paligid nito. Ang kahalagahan nito ay nasa lokasyon. Kahit maliit, maaari itong magsilbing mata, tenga at suporta ang himpilan ng China sa gitna ng pinag-aagawang karagatan. Number 9, Burgos Reef North. Sa number 9, ka-amazing, ang Burgos Reef North na kilala rin bilang Gavin Reefs North sa Executive Order No. 111 ng Pilipinas. Magkahiwalay na kinilala ang Burgos Reef North at Burgos Reef South. Ang malaking instalasyong itinayo at pinatatakbo ng China ay karaniwang tinutukoy na nasa Gavin Reefs North. Bahagi ito ng Kalayaan Island Group na inaangkin ng Pilipinas. Habang inaangkin din ito ng China at iba pang bansang may magkakapatong na claim sa Spratly Islands. Noong 1988, nagtatag ang China ng presensya sa bahurang ito. Pagkaraan ng ilang dekada, pinalawak ito sa pamamagitan ng land reclamation at nakalikha ng humigit kumulang 34 acres ng artificial na lupa. Makikita sa outpost ang malaking central building, pier,
helipad, communications equipment, radar installations at mga posibleng gun emplacement. Hindi ito kasing laki ng tatlong pangunahing base ng China, ngunit mahalaga ito bilang bahagi ng surveillance at defensive network na sumasakop sa malawak na bahagi ng Spratly Islands. Ang natural na bahagi ng Gavin Reefs North ay inuri bilang isang rock na nananatiling nasa ibabaw ng tubig kapag high tide. Ngunit hindi kayang magkaroon ng sariling matatag na pamayanan o kabuhayang hiwalay sa labas. Dahil dito, maaari lamang itong magkaroon ng limitadong maritime entitlement at hindi ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Mahalaga ring tandaan na ang pag-okupa ng China sa Bahura at ang pagtatayo nito ng outpost ay hindi katumbas ng isang pandaigdigang desisyon na nagsasabing pag-aari na ito ng Beijing. Ang usapin ng soberanya sa ganitong high tide feature ay nananatiling pinagtatalunan. Number 8. Mabini Reef o mas kilala rin sa tawag na Johnson Reef. Sa number 8 ka-amazing, mas kilala bilang Johnson South Reef o Johnson Reef. Isa ito sa mga lugar na may madugong kasaysayan sa Spratly Islands. Noong March 1988, nagkaroon ng sagupaan ng puwersa ng China at Vietnam malapit sa bahurang ito. Ayon sa Vietnam, 64 nitong sundalo ang nasawi. Pagkatapos ng insidente, napanatili ng China ang kontrol sa Johnson South Reef at nagsimulang magtayo ng estrukturang kalaunan ay pinalawak bilang permanenteng outposts. Sa mga sumunod na taon, tinambakan ng China ang bahagi ng Bahura at nakalikha ng humigit kumulang 27 acres na artipisyal na lupa. Mayroon itong malaking gusali, lighthouse, solar panels, quay, helipad, communications equipment, at hindi bababa sa 2 radar installation. May mga defensive position din na maaaring gamitin para sa close-in weapons at anti-aircraft protection. Bagamat hindi ito may mahabang runway na tulad ng Kagitingan, Zamora at Panganiban Reef, sapat ang pasilidad nito upang suportahan ang patuloy na pagmamanman sa mga barko at eroplanong dumaraan sa paligid. Ang Mabini Reef ay itinuturing na natural na rock at hindi isang ganap na isla na maaaring lumikha ng sariling malawak na exclusive economic zone. Ang pagsakop ng China rito mula noong 1988 ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang permanenteng presensya sa isang territorial na alitan. Kapag nakapagtayo na ng pasilidad ang isang bansa, nagiging mas mahirap itong paalisin nang hindi nagkakaroon ng seryosong komprontasyon. Gayunpaman, kontrol ang mayroon ng China sa kasalukuyan, hindi isang kinikilalang titulo ng pagmamayari na tinanggap ng Pilipinas at ng buong mundo. Number 7. Calderon Reef o Quarteron Reef. Ito ang isa sa pinakatimog na outpost ng China sa Spratly Islands. Sa opisyal na standardisyon ng Pilipinas nito lamang 2026, pinanatili ang pangalang Calderon Reef para sa bahurang ito. Inaangkin ito bilang bahagi ng Kalayaan Island Group ng Pilipinas, ngunit aktual na inuokupahan at pinatatakbo ng China mula pa noong 1988. Nakalikha ang China rito ng humigit kumulang 56 acres na artipisyal na lupa. Bagamat mas maliit ito kaysa sa tinatawag na Big 3 bases. Kapansin-pansin ang mga radar at communications facility nito. Kabilang dito ang high-frequency radar equipment na maaaring gamitin sa malayuang pagmamanwan sa paggalaw ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Mayroon din itong helipad, lighthouse, pier, defensive structures at mga gusaling nagsisilbing tirahan at command facility ng mga tauhan. Ang natural na bahagi ng Calderon Reef ay inuri bilang isang rock, kaya hindi ito maaaring lumikha ng sarili nitong 200 nautical mile exclusive economic zone. Gayunpaman, napakahalaga ng lokasyon nito dahil maaari itong magsilbing southern surveillance post ng China. Kapag pinagsama ang radar coverage ng Calderon sa iba pang outposts, nagkakaroon ng China ng mas malinaw na larawan ng kilos ng mga barko at eroplano sa malaking bahagi ng Spratlys. Ngunit tulad ng iba pang pinagtatalunang bato, ang kasalukuyang pagkontrol dito ay hindi nangangahulugang formal at legal ng kinikilala ng Pilipinas ang pagmamayari ng China. Number 6. Kagitingan Reef. Ang ating number 6 ay tinatawag ng China na Yongshujiao.
at mas kilala sa Ingles bilang Fiery Cross Reef. Mahalagang itama na ang Kagitingan Reef at Fiery Cross Reef ay iisang lugar lamang, hindi dalawang magkaibang entry. Kinuha ng China ang kontrol dito noong 1988 at una itong ginamit bilang Ocean Observation Station. Sa paglipas ng panahon, ginawa itong isa sa pinakamalalaki at pinakaimportanteng base ng China sa buong Spratly Islands. Mula sa dating maliit na bahura, nakalikha ang China ng humigit kumulang 677 acres na artificial na lupa. Mayroon itong runway na halos 3,000 meters ang haba, malalaking aircraft hangar, radar domes, communications towers, port facilities, fuel at storage infrastructure, at mga hardened shelter na maaring paglagyan ng mobile missile systems. Tinatayang may space ang mga hangar para sa mahigit 20 fighter aircraft, bukod sa mas malalaking transport or surveillance plane. Naiulat din noong 2025 ang mga bagong facility na maaaring suportahan ng intelligence, surveillance, reconnaissance at electronic warfare operations. Sa likas nitong kondisyon, ang Kagitingan Reef ay isang rock at hindi isang isla na maaaring magkaroon ng sariling exclusive economic zone. Hindi rin lumalawak ang maritime entitlement nito dahil lamang pinalaki ito gamit ang buhangin at semento. Gayunpaman, sa praktikal na usapin ng seguridad, malaki ang epekto ng base. Kaya nitong tumanggap ng malalaking eroplano at barko at magbigay ng logistics at surveillance support sa mga operasyon ng China. Ito ang malinaw na halimbawa kung paano maaaring baguhin ng artificial island building ang military balance kahit hindi nito nababago ang legal na katangian ng natural na bahura. Number 5. Zamora Reef, o mas kilala sa tawag na Subi Reef. Matatagpuan ito malapit sa Pag-asa Island at mahigit 12 nautical miles lamang ang layo sa ilang bahagi ng isla at mga kalapit na formation. Inukupahan din ito ng China noong 1988 at kalaunan ay ginawang isa sa 3 pinakamalalaking artificial na base nito sa Spratly Islands. Sa opisyal na listahan ng Pilipinas nito lamang 2026, Zamora Reef ang kinikilalang pambansang pangalan nito. Nakalikha ang China rito ng humigit kumulang 976 acres ng artificial na lupa. Mayroon itong runway na mahigit 3,000 meters, mga hangar para sa fighter at malalaking aircraft, radar arrays, underground storage, missile shelters, communications equipment at malaking daungan na kayang tumanggap ng naval at coast guard vessels. Noong 2025, sinabi rin ng Pilipinas na nagpaputok ng flares ang mga puwersang nasa Subi Reef malapit sa isang patrol aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May mga bagong facility din na nakitang maaaring gamitin ng electronic warfare at intelligence operations. Ang Zamora Reef ay isang low tide elevation, kaya bago ito tambakan ay lumulubog ito kapag high tide. Dahil dito, hindi ito maaaring angkinin bilang isang natural na isla na may sariling territorial sea at exclusive economic zone. Ang mga runway at gusaling itinayo rito ay hindi nagbibigay ng bagong soberanya sa China. Ngunit dahil napakalapit nito sa Pag-asa Island, nagagamit ang Zamora Reef upang bantayan at obserbahan ang pangunahing komunidad at outpost ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing itong malaking hamon sa seguridad at malayang paggalaw ng mga Pilipino sa lugar. Number 4. Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island, na kilala rin bilang T2 Island, ito ang pinakamalaking natural na isla na aktual na kontrolado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Dito matatagpuan ang sentro ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan, mga tahanan ng sibilyan, paaralan, barangay facilities, military detachment, port at paliparan. Hindi ito isang isla na pag-aari ng China. Ito ay pinangangasiwaan ng Pilipinas, ngunit patuloy itong inaangkin ng Beijing bilang bahagi umano ng teritoryo nito. Ang Pag-asa ang tanging Philippine-held feature sa Spratly Islands na may permanenteng komunidad ng mga sibilyan at may sariling airstrip. Sa mga nakaraang taon, nagsagawa ang Pilipinas ng pagkukumpuni at pagpapalawak sa runway, pantalan at iba pang infrastruktura upang mapabuti ang transportasyon, resupply at kaligtasan ng mga residente.
Gayunpaman, regular na namamasdan sa paligid nito ang mga barko ng China Coast Guard at mga sasakyang pinaghihinalaang bahagi ng maritime militia. Ang kalapit na Zamora Reef ay isa ring malaking base ng China na may runway, radar at malawak na communication facilities. Malinaw ang mahalagang pagkakaiba. Inaangkin ng China ang pag-asa, ngunit hindi ito hawak ng China. Nananatili rito ang pamahalaan, militar at mga mamamayang Pilipino. Ang patuloy na paninirahan at pagpapaunlad ng Pilipinas ay mahalaga upang ipakita ang aktwal at tuloy-tuloy na administrasyon nito sa isla. Gayunpaman, dahil napapalibutan ito ng mas malalaking barko at malalapit na installation ng China, nananatiling sensitibo ang sitwasyon. Isang maling galaw, mapanganib na maniobra o pagtatangkang harangin ang supply ay maaaring magdulot ng mas malubhang tensyon. Number 3. Ayungin Shoal. Sa number 3, Kawaw-Mazing, Ayungin Shoal na kilala bilang Second Tomas Shoal. Isa itong low tide elevation na matatagpuan sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Noong 1999, sadyang isinadsad ng Pilipinas ang lumang barkong pandigma na BRP Sierra Madre sa Bahura upang magsilbing permanenteng outpost. Hanggang 2026 ay may maliit na grupo ng mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa barko at umaasa sa regular na resupply missions para sa pagkain, tubig, gamot at iba pang pangangailangan. Naging sentro ang Ayungin ng ilan sa pinakadelikadong komprontasyon sa West Philippine Sea. Paulit-ulit sinubukan ng China Coast Guard na harangin, palibutan o paalisin ang mga barkong nagsusupply sa BRP Sierra Madre. Gumamit na rin ang mga barko ng China ng water cannon at mapanganib na pagmamaniobra. Noong June 17, 2024, nauwi sa marahas na sagupaan ang isang resupply mission. Nasugatan ng ilang Pilipino at naputulan ng daliri ang isang tauhan ng Philippine Navy. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pansamantalang kasunduan upang mabawasan ang direktang komprontasyon sa mga resupply operation. Napakalinaw ng legal na kalagayan ng Ayungin sa 2016 Arbitral Award. Isa itong low tide elevation na nasa loob ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Dahil hindi ito natural na isla o bato na nananatiling ibabaw ng tubig kapag high tide, hindi ito maaaring angkinin bilang hiwalay na sovereign territory sa pamamagitan lamang ng pag-ukupa. May eksklusibong sovereign rights ang Pilipinas sa likas na yaman ng lugar. Kaya ang tunggalian sa Ayungin ay hindi lamang tungkol sa kinakalawang na barko. Tungkol ito sa pagpapanatili ng karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong maritime zone. Number 2, Panganiban Reef. Ang Panganiban Reef, Kawaw-Mazing na mas kilala bilang Mischief Reef ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Malapit ito sa Palawan. Nagsimulang magtayo rito ang China noong 1994 hanggang 1995. Nung unang makita ang mga estrukturang sinabi ng Beijing na para lamang umano sa mga mangingisda. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pinalawak ito at ginawang pinakamalaki at isa sa pinakamakapangyarihang military outpost ng China sa Spratly Islands. Sa pamamagitan ng napakalawak na reclamation, umabot sa humigit kumulang 1,500 acres ang kabuuang artipisyal na lupang nalikha sa Panganiban Reef. Mayroon itong runway na halos 3,000 meters, maraming aircraft hangar, radar at communications facilities, underground storage, malaking harbor, defensive weapons positions at mga shelter na maaaring gamitin ng mobile missile launchers. Kaya nitong tumanggap ng firefighter aircraft, transport planes, surveillance aircraft, coast guard ships at naval vessels. Nito lamang 2025, nakitaan din ito ng karagdagang facilities na maaaring suportahan ang electronic warfare at intelligence gathering. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan. Ang Panganiban Reef ay isang low tide elevation na nasa loob ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Ayon sa 2016 Arbitral Tribunal, hindi ito maaaring
inaangkinin bilang sovereign territory at ang Pilipinas lamang ang may posibleng maritime entitlement sa lugar. Ang pagtatayo ng China ng artificial na isla at base ay hindi nagbigay rito ng sariling territorial sea o EEZ. Sa madaling salita, maaaring hawak at ginagamit ito ngayon ng China, ngunit hindi nangangahulugang legal na pag-aari na nila ang bahura at ang mga nakapaligid na yamang dagat. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing! Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal o mas kilala rin sa tawag na Panatag Shoal. Matatagpuan ito humigit kumulang 124 nautical miles mula sa Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Matagal na itong mahalagang lugar ng pangingisda ng mga Pilipino dahil mayaman ang lagoon at nakapaligid na tubig sa isda at iba pang yamang dagat. Parehong inaangkin ng Pilipinas at China ang soberanya sa mga batong nananatiling ibabaw ng tubig kapag high tide. Noong 2012, nagkaroon ng matagal na standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Pagkatapos umatras ng mga barko ng Pilipinas, nanatili ang mga barko ng China Coast Guard at nagkaroon ang Beijing ng de facto control sa pasukan ng lagoon. Hanggang July 2026, patuloy ang presensya at mga patrol ng China sa paligid ng shoal. Hindi pa ito ginawang malaking artificial na isla at wala pang runway na tulad ng nasa Panganiban o Kagatingan Reef. Ngunit sapat ang tuloy-tuloy na presensya ng Coast Guard upang kontrolin kung sino ang makakalapit at makakapasok sa lagoon. Hindi nagpasya ang 2016 Arbitral Tribunal kung Pilipinas o China ang may soberanya sa mga bato ng Bajo de Masinloc. Gayunpaman, kinilala itong tradisyonal na pangisdaan ng lugar na maaaring gamitin ng mga mangingisdang Pilipino, Chinese at Vietnamese. Natuklasan din itong nilabag ng China ang tradisyonal na karapatan ng pangingisda ng mga Pilipino nang harangin sila sa shoal. Kaya ito ang number 1 dahil direktang nararamdaman dito ng ordinaryong mangingisdang Pilipino ang epekto ng kontrol ng China. Nawawalan sila ng malayang pagpasok sa isang pangisdaang matagal ng pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. At dahil nakarating ka sa puntong ito, ka-wow-mazing, may bonus fact ako para sa'yo. Ang Batanes ba ay inaangkin na rin ng China? Nito lamang June 30, 2026, naiulat na may ilang Chinese scholars na nagsulong sa isang symposium ng argumento na ang Batanes daw ay natural extension ng Taiwan at dapat umanong mapasailalim sa China. Mabilis itong kumalat sa social media at nagdulot ng pangamba na baka isa na namang bahagi ng Pilipinas ang formal na inaangkin ng Beijing. Ngunit hanggang ngayon, walang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng China na nagdedeklarang bahagi ng teritoryo nito ang Batanes. Ang kontrobersyal na pahayag ay nagmula sa mga scholar at hindi katumbas ng isang formal na territorial claim ng Chinese government. Mariing tinanggihan ng mga opisyal at historiador ng Pilipinas ang argumento. Tinawag itong walang batayan at katawa-tawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Habang ipinaliwanag ng Natural Historical Commission of the Philippines na malinaw sa kasaysayan, batas at administrasyon na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. Hindi rin kabilang ang Batanes sa Spratly Islands o sa mga bahurang saklaw ng karaniwang alitan sa West Philippine Sea. Isa itong ganap na lalawigan ng Pilipinas, may sariling lokal na pamahalaan, mga bayan, mamamayan at matagal ng tuloy-tuloy na administrasyong Pilipino. Naging kontrobersyal ang pahayag dahil napaka-strategic ng lokasyon ng Batanes. Matatagpuan ito sa Luzon Strait sa pagitan ng Hilagang Luzon at Taiwan at malapit sa mahalagang rutang pandagat at panghimpapawid. Sa panahon ng posibleng sigalot sa Taiwan, maaring maging mahalaga ang mga isla sa pagmamanman, humanitarian response at depensa ng Hilagang Pilipinas. Kaya dapat maging maingat sa mga headline. Ang sinabi ng scholar ay hindi nangangahulugang legal o opisyal ng inaangkin ng China ang Batanes. Kaya mga ka-wow-mazing, hindi tamang sabihing ang 10 lugar na ito ay pag-aari ng China. Ang mas wastong paliwanag ay may mga bahura at
pormasyon na inaangkin, binabantayan o aktwal na inuokupahan ng China, habang ang ilan ay nananatiling kontrolado ng Pilipinas. Sa batas dagat, magkaibang soberanya sa lupa, sovereign rights sa exclusive economic zone, at pisikal na pagkontrol sa isang outpost. Maaring makapagtayo ang isang bansa ng runway, radar, pantalan, at malalaking gusali sa isang bahura. Ngunit hindi kayang baguhin ng semento at buhangin ang orihinal na legal na katangian ng isang low tide elevation. Hindi rin nabubura ang karapatan ng Pilipinas dahil lamang mas malaki ang barko o mas marami ang pasilidad ng kabilang panig. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng mga tuldok sa mapa. Nakaugnay dito ang kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad ng bansa, likas na yaman, kalayaan sa paglalayag, at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya sa gitna ng mga nakakalitong claim at propaganda, pinakamahalaga pa ring alamin ang katotohanan dahil ang bansang may alam ay bansang mas handang ipaglaban ang karapatan nito. Kung nais mo pa ng mga wow amazing videos katulad nito, huwag kalimutan mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.